Magandang araw sa inyong lahat, welcome sa aking YouTube channel. Nais kong ibahagi at basahin ang aklat na ito, at sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Salamat! Ang pinakatanyag sa lahat ng mga guro ng tagumpay na ginugol ng isang kapalaran at ang mas mahusay na bahagi ng isang buhay na pagsisikap upang makabuo ng pilosopong batas ng tagumpay na bumubuo ng batayan ng kanyang mga libro at napakalakas na buod at ipinaliwanag para sa pangkalahatang publiko sa aklat na ito. Sa pag-iisip at lumaki na mayaman, iginuhit ni Hill ang mga kwento ni na Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, at iba pang mga milyonaryo ng kanyang henerasyon upang mailarawan ang kanyang mga prinsipyo. Ituturo sa iyo ng librong ito ang lihim na maaaring magdala sa iyo ng isang kapalaran. Ito ay magpapakita sa iyo hindi lamang kung ano ang gagawin kundi kung paano ito gagawin. Kapag natutunan mo at ilapat ang simple, pangunahing mga pamamaraan na isiniwalat dito, mastered mo ang lihim ng totoo at pangmatagalang tagumpay. Ang mga bagay at material na bagay ay mahalaga para sa kalayaan ng katawan at isip, ngunit may ilan na maramdaman na ang pinakadakila sa lahat ng kayamanan ay maaaring masuri lamang sa mga tuntunin ng pangmatagalang pagkakaibigan, mapagmahal na relasyon sa pamilya, pag-unawa sa pagitan ng mga kasama sa negosyo, at introspective na pagkakaisa na nagdudulot ng isang tunay na kapayapaan ng isip. Lahat ng basahin, maunawaan, at ilapat ang pilosopiya na ito ay mas mahusay na handa upang maakit at tamasahin ang mga espiritual na halagang ito. Maging handa kapag inilantad mo ang iyong sarili sa impluwensya ng pilosopiya na ito, maaari kang makaranas ng pagbabago ng buhay na makakatulong sa iyo na makipag-ayos sa iyong paraan sa pamamagitan ng buhay na may pagkakaisa at pag-unawa at ihanda ka para sa akumulasyon ng masaganang material na kayamanan. Sa bawat kabanata ng aklat na ito, ang pagbanggit ay ginawa ng lihim na paggawa ng pera na gumawa ng kapalaran ng higit sa 500 labis na mga mayayamang lalaki na maingat kong nasuri sa loob ng mahabang panahon. Ang lihim ay dinala sa akin ni Andrew Carnegie, higit sa isang kapat ng isang siglo na ang nakalilipas. Ang kani, kaibig-ibig na matandang Scotsman ay walang pag-iingat na ibinabato ito sa aking isipan, noong ako ay isang batang lalaki. Pagkatapos ay naupo siya sa kanyang upuan, na may isang maligaya na twinkle sa kanyang mga mata, at maingat na napanood upang makita kung may sapat akong talino upang maunawaan ang buong kabuluhan ng sinabi niya sa akin. Nang makita niya na nahawakan ko ang ideya, tinanong niya kung nais kong gumastos ng 20 taon o higit pa. Inihahanda ang aking sarili na dalhin ito sa mundo, sa mga kalalakihan at kababaihan na, nang walang lihim, ay maaaring dumaan sa buhay bilang mga pagkabigo. Sinabi ko na gagawin ko, at sa kooperasyon ni G. Carnegie, itinago ko ang aking pangako. Ang aklat na ito ay naglalaman ng lihim, matapos na mailagay sa isang praktikal na pagsubok ng libo-libong mga tao, sa halos bawat lakad ng buhay. Ito ang ideya ni G. Carnegie na ang magic formula na nagbigay sa kanya ng isang nakakagulat na kapalaran, ay dapat na mailagay sa loob ng mga taong walang oras upang siyasatin kung paano kumita ang mga lalaki, at inaasahan kong masubukan ko at ipakita ang pagiging maayos ng formula sa pamamagitan ng karanasan ng mga kalalakihan at kababaihan sa bawat pagtawag. Naniniwala siya na ang formula ay dapat ituro sa lahat ng mga pampublikong paaralan at kolehiyo, at ipinahayag ang opinyon na kung maayos itong itinuro ay magbabago ito ng mas mababa sa kalahati. Ang kanyang karanasan kay Charles M. Schwab, at iba pang mga kabataang lalaki ng uri ni G. Schwab, ay kumbinsido kay G. Carnegie na ang karamihan sa kung saan ay itinuro sa mga paaralan ay walang halaga kahit ano na may kaugnayan sa negosyo ng pagkamit ng isang buhay o naipon na kayamanan. Nakarating siya sa pagpapasyang ito dahil kinuha niya ang kanyang negosyo sa isang binata pagkatapos ng isa pa. Marami sa kanila ang may maliit na pag-aaral, at sa pamamagitan ng coaching sa kanila sa paggamit ng formula na ito, na binuo sa kanila bihirang pamumuno. Bukod dito, ang kanyang coaching ay gumawa ng kapalaran para sa lahat ng mga sumunod sa kanyang mga tagubilin. Sa kabanata tungkol sa pananampalataya, babasahin mo ang kamanghamanghang kwento ng samahan ng higanteng Estados Unidos na Steel Corporation, dahil ito ay ipinaglihi at isinasagawa ng isa sa mga kabataang lalaki na pinatunayan ni G. Carnegie na ang kanyang formula ay gagana para sa lahat na handa para dito. Ang nag-iisang aplikasyon ng lihim na ito, sa pamamagitan ng batang lalaki na si M. Schwab na ginawa sa kanya ng isang malaking kapalaran sa parehong formula ay nagkakahalaga ng $600 milyong. Ang mga katotohanan ito at ang mga ito ay mga katotohanan na kilala sa halos lahat na nakakaalam kay G. Carnegie gives sa iyo ng isang makatarungang ideya kung ano ang maaaring dalhin sa iyo ng pagbabasa ng aklat na ito, kung alam mo kung ano ang gusto mo.
Kahit na bago ito sumailalim sa 20 taon ng praktikal na pagsubok, ang lihim ay ipinasa sa higit sa 100,000 kalalakihan at kababaihan na ginamit ito para sa kanilang personal na pakinabang, tulad ng pinlano ni G. Carnegie na dapat ang ilan ay gumawa ng kapalaran kasama nito, ang iba ay matagumpay na ginamit ito sa paglikha ng pagkakaisa sa kanilang mga tahanan, ginamit ito ng isang klero na epektibo ito na nagdala sa kanya ng kita ng pataas na $75,000.00 sa isang taon, si Arthur Nash, isang Cincinnati tailor, ay ginamit ang kanyang malapit bankrupt na negosyo bilang isang guinea pig kung saan subukan ng formula, ang negosyo ay nabuhay at gumawa ng isang kapalaran para sa mga may-ari nito, ito ay umuunlad pa rin, bagaman nawala na si G. Nash, ang eksperimento ay natatangi na ang mga pahayagan at magazine, ay nagbigay ng higit sa $1,000,000 na halaga ng laudatory publicidad, ang lihim ay ipinasa sa Stuart Austin Weir, ng Dallas, Texas, handa na siya para dito, handa na naisukol niya ang kanyang propesyon at nag-aral ng batas, nagtagumpay ba siya? Ang kwentong iyon ay sinabi rin. Ibinigay ko ang lihim kay Jennings Randolph sa araw na siya ay nagtapos sa kolehiyo at matagumpay na ginamit niya ito na siya ay naghahatid ngayon ng kanyang ikatlong termino bilang isang miyembro ng Kongreso na may isang mahusay na pagkakataon na patuloy na gamitin ito hanggang sa dala niya ito sa White House. Habang naglilingkod bilang tagapamahala ng advertising ng LaSalle Extension University, kung ito ay kaunti pa kaysa sa isang pangalan, nagkaroon ako ng pribilehiyo na makita si J. G. Chapline, Pangulo ng Unibersidad, na ginamit ang formula ng epektibo na ginawa niya mula nang ginawa ng LaSalle ang isa sa mga mahusay na extension ng paaralan ng bansa. Ang lihim na tinutukoy ko ay nabanggit ng hindi bababa sa 100 beses sa buong aklat na ito. Hindi ito direktang pinangalanan sapagkat tila mas matagumpay itong gumana kapag ito ay walang takip at naiwan lamang kung saan ang mga handa at hinahanap ito ay maaaring kunin ito. Iyon ang dahilan kung bakit itinapon ito ni G. Carnegie sa akin ng tahimik nang hindi binibigyan ako ng tiyak na pangalan. Kung handa ka nang gamitin ito, makikilala mo ang lihim na ito kahit isang beses sa bawat kabanata. Nais kong maramdaman kong pribilehiyo na sabihin sa iyo kung paano malalaman kung handa ka na, ngunit aalisin ka nito ng marami sa benepisyo na matatanggap mo kapag ginawa mo ang pagtuklas sa iyong sariling paraan. Habang ang aklat na ito ay isinulat, ang aking sariling anak na lalaki, na pagkatapos ay nagtatapos sa huling taon ng kanyang gawain sa kolehiyo, kinuha ang manuskrito ng Kabanata 2, basahin ito, at natuklasan ang lihim para sa kanyang sarili. Ginamit niya ng epektibo ang impormasyon na diretso siyang nagpunta sa isang responsableng posisyon sa isang panimulang sweldo na mas malaki kaysa sa average na kikitain ng tao. Ang kanyang kwento ay inilarawan ng maikli sa Kabanata 2. Kapag nabasa mo ito, marahil ay aalisin mo ang anumang pakiramdam na maaaring mayroon ka sa simula ng libro na ito ay nangako ng labis. At, din, kung nasaraan ka ng loob, kung nahihirapan kang malampasan na kinuha ang mismong kaluluwa sa iyo, kung sinubukan mo at nabigo, kung sakaling may kapansanan ka ng sakit o pisikal na pagdurusa, ang kwentong ito ng pagtuklas ng aking anak at paggamit ng formula ng Carnegie ay maaaring patunayan na maging oasis sa desyerto ng nawalang pag-asa, na kung saan ikaw ay naghahanap. Ang lihim na ito ay malawak na ginamit ni Pangulong Woodrow Wilson sa panahon ng digmaang pandaigdig. Ito ay ipinasa sa bawat sundalo na nakipaglaban sa digmaan, maingat na nakabalot sa pagsasanay na natanggap bago pumunta sa harapan. Sinabi sa akin ni Pangulong Wilson na ito ay isang malakas na kadahilanan sa pagtataas ng mga pondo na kinakailangan para sa digmaan. Higit sa 20 taon na ang nakalilipas, si Manuel L. Quezon, noon ang mga residente ng Komisyonado ng Philippines Islands, ay binigyang inspirasyon ng lihim upang makakuha ng kalayaan para sa kanyang mga tao, nakakuha siya ng kalayaan para sa Pilipinas, at ito ang unang pangulo ng Free State. Ang isang kakaibang bagay tungkol sa lihim na ito ay ang mga dating kumuha nito at ginamit ito, hahanapin ang kanilang mga sarili na literal na sumakay sa tagumpay, na may kaunting pagsisikap, at hindi na sila muling nagsumite sa kabiguan. Kung nag-aalinlangan ka nito, pag-aralan ang mga pangalan ng mga nagamit nito, saan man sila nabanggit, suriin ang kanilang mga talaan para sa iyong sarili, at kumbinsido, walang bagay tulad ng isang bagay para sa wala. Ang lihim na tinutukoy ko ay hindi maaaring magkaroon ng walang presyo, kahit na ang presyo ay mas mababa kaysa sa halaga nito. Hindi ito maaaring magkaroon ng anumang presyo ng mga hindi sinasadyang maghanap para dito. Hindi ito maibigay, hindi ito mabibili para sa pera, sa kadahilanang dumating ito sa dalawang bahagi. Ang isang bahagi ay nasa pag-aari na ng mga handa para dito. Ang lihim ay nagsisilbi ng pantay-pantay, lahat ng handa para dito. Ang edukasyon ay walang kinalaman dito. Dati bago ako ipinanganak, ang lihim ay natagpuan ang pag-aari ni Thomas A. Edison, at ginamit niya ito nang matalinong na siya ay naging nangungunang imbentor sa mundo, bagaman mayroon siyang 3 buwan na pag-aaral.
Ang lihim ay ipinasa sa isang associate ng negosyo ni G. Edison. Ginamit niya ito ng epektibo na, bagaman siya ay gumawa lamang ng $12,000 sa isang taon, naipon niya ang isang malaking kapalaran, at nagretiro mula sa aktibong negosyo habang binata pa. Malalaman mo ang kanyang kwento sa simula ng unang kabanata. Dapat itong kumbansihin sa iyo na ang mga kayamanan ay hindi lampas sa iyo, na maaari mo pa ring maging kung ano ang nais mong maging, ang pera, katanyagan, pagkilala at kaligayahan ay maaaring magkaroon ng lahat na handa at determinadong magkaroon ng mga biyayang ito. Paano ko malalaman ang mga bagay na ito? Dapat mayroon kang sagot bago mo matapos ang librong ito. Maaari mo itong makita sa pinakaunang kabanata o sa huling pahina. Habang isinasagawa ko ang 20 taong gawain ng pananaliksik na isinagawa ko sa kahilingan ni G. Carnegie, sinuri ko ang daan-daang mga kilalang lalaki na marami sa kanila ang umamin na naipon nila ang kanilang malawak na kapalaran sa pamamagitan ng tulong ng lihim na Carnegie. Kabilang sa mga kalalakihan na ito ay Henry Ford, James J. Hill, William Wrigley, George Eastman, Dr. Dinted Star Jordan, Daniel Willard, Ralph A. Lingo, Thomas Edison, Cole, Robert A. Dollar, Edwin C. Barnes, Frank A. Munsey, Arthur Nash, Clarence Darrow. Ang mga pangalang ito ay kumakatawan ngunit isang maliit na bahagi ng daan-daang mga kilalang Amerikano na ang mga nakamit, pinansyal at kung hindi man, ay nagpapatunay na ang mga nakakaintindi at nag-a-apply ng lihim na Carnegie, ay umaabot sa mataas na istasyon sa buhay. Hindi ko pa kilala ang sinumang inspirasyon na gumamit ng lihim na hindi nakamit ang kapansin-pansin na tagumpay sa kanyang napiling pagtawag. Hindi ko pa kilala ang sinumang tao na makilala ang kanyang sarili, o upang makaipon ng kayamanan ng anumang kahihinatnan, nang walang pag-aari ng lihim. Mula sa dalawang katotohanan ito ay iguguhit ko ang konklusyon na ang lihim ay mas mahalaga bilang isang bahagi ng kaalaman na mahalaga para sa pagpapasya sa sarili, kaysa sa alinman na natatanggap ng isang tao sa kung ano ang sikat na kilala bilang edukasyon. Ano ang edukasyon? Pa rin, sinagot ito ng buong detalye, tulad ng pag-aalala sa pag-aaral. Marami sa mga kalalakihan na ito ay napakaliit. Minsan sinabi sa akin ni John Wanamaker na kung ano ang maliit na pag-aaral na mayroon siya, nakuha niya sa parehong paraan tulad ng isang modernong lokomotiko na tumatagal ng tubig, sa pamamagitan ng pagskupang ito habang tumatakbo ito. Si Henry Ford ay hindi nakarating sa high school, hayaan ng kolehiyo. Hindi ko sinusubukang i-minimize ang halaga ng pag-aaral, ngunit sinusubukan kong ipahayag ang aking taimtim na paniniwala na ang mga taong master at inilalapat ang lihim ay maabot ang mga mataas na istasyon, makaipon ng kayamanan, at bargain na may buhay sa kanilang sariling mga termino, kahit na ang kanilang pag-aaral ay hindi gaanong MS, kahit na ang kanilang pag-aaral ay maliit. Sa isang lugar, habang binabasa mo, ang lihim na tinutukoy ko ay tatalon mula sa pahina at matapang na tumayo sa harap mo. Kung handa ka na para dito, kapag lumitaw ito, makikilala mo ito, natanggap mo man ang pag-sign sa una o ang huling kabanata, huminto sa isang sandali kapag ipinapakita nito ang sarili, at ay daw ng isang baso, para sa okasyong iyon ay markahan ang pinakamahalagang pag-o ng iyong buhay. Nagpasa kami ngayon, sa kabanata 1, at sa kwento ng aking mahal na kaibigan, na may mapagbigay na kinilala na nakita ang mystic sign, at na ang mga nakamit na negosyo ay sapat na katibayan na siya ay tumalikod ng isang baso, habang binabasa mo ang kanyang kwento, at ang iba pa, tandaan na haharapin nila ang mga mahahalagang problema sa buhay, tulad ng karanasan sa lahat ng tao, ang mga problemang nagmula sa pagsisikap ng isang tao upang kumita ng isang buhay, upang makahanap ng pag-asa, katapangan, kasiyahan at kapayapaan ng isip, upang makaipon ng kayamanan at upang tamasahin ang kalayaan ng katawan at espiritu. Alalahanin din sa pagdaan mo sa libro na nakikipag-usap ito sa mga katotohanan at hindi sa kathang isip, layunin na may parating ang isang mahusay na universal na katotohanan kung saan ang lahat na handa ay maaaring malaman, hindi lamang kung ano ang gagawin, kundi pati na rin kung paano gawin ito, at makatanggap din ang kinakailangang pampasigla upang magsimula. Bilang isang pangwakas na salita ng paghahanda, bago mo simulan ang unang kabanata, maaari ba akong mag-alok ng isang maikling mungkahi na maaaring magbigay ng isang pahiwatig kung saan maaaring kilalanin ang lihim na Carnegie? Ito ang lahat ng nakamit, lahat ng nakakuha ng kayamanan, magkaroon ng kanilang simula sa isang ideya. Kung handa ka na para sa lihim, mayroon ka na ng isang kalahati nito. Sa makatuwid, kaagad mong makikilala ang iba pang kalahati ng sandali na naabot nito ang iyong isip.